Nagapasalamat kita sa Ginoo sining simana kag ining adlaw sa pag simba naton sa iya sa tunga-tunga sining simana sa pag pangamuyo kag sa pagtuon sa pulong nimo. Pangamuyo kita. May nga balaan nangitno namon nga Dios, nagapasalamat kami sini nga tion nga ginahatag nimo sa amon. Pasalamat kami nga itagaan nimo kami sa nga kayunan nga maka simpa Ginoo dira sa imo. Pasalamat kami Ginoo nga ginatagaan pa nimo kami sa nga kusog kag kapakod sa pag atubang sa nga mga problema sa among sosyedad. Nagapasalamat kami nga gitagaan nimo kami sa nga maayong alawas kag nagapangamuyo kami Ginoo sa amon nga mga kauturan nga ara sa frontliners Ginoo. Nagapangamuyo kami sa ila nga ikaw gid ang spare sa ila Ginoo sa sini nga virus. Kag salamat nga sa sini nga tion pangamuyo kami kag makatuon sa imo nga pulong Ginoo. Salamat sa imo nga bugay nga sufisyente gid sa tagsa-tagsa namon nga mga kaugalingon. Lord, gina-pray namon sa imo ang among mga kauturan sa kalain-lain nga lugar sa pungsod Ginoo. Adto sa America, sa Europe, sa Saudi Arabia, sa diri pa Ginoo sa Philippines. Ikaw gid ang hatag pagit sa amon nga sini nga tion pamalantong kami sa imo nga pulong Ginoo. Lord, gina-pray ginamon sa imo ang amon nga manugwali sa sini nga hapon. Ikaw gid ang hatag sa iya sa langitnon nga kaalam nga sa pagtipik-tipik niya Ginoo sa pagdala sa pulong nimo. Lord, thank you kag salamat nga sini nga hapon nga makapalapit kami sa imo sa pagsimba kag sa pagtuon sa pulong nimo Ginoo. Sa ngalan ni Kristo Jesus nga manluluwas. Amen. Salamat sa Ginoo sang kasiguruhan na ginhatag niya sa aton. Ganit dayawon naton siya pagi sa pag-amba, ambahon naton bulahan nga pagsalig. Labing bulahan ang pagangkon sa kay Jesus nga manluluwas nakon, manunupli sang kaluwasan kag sang dugo niya naugasan. Ini ang akon sugilanon, dayawon siya sa tanang tiyon.
sa tanang tion. Sa kalipay nga labing himpit, nakita ko sa palananawon nga nagpunsad ang manugtundak, naghutik sang gugma sa akon. Ini ang akon sugilanon, dayawon siya sa tanang tion. Ini ang akon kalantahon, dayawon siya sa tanang tion. Himpit ang akon nga pagtugyan, ako sa iya may kalipayan. Nagabantay kag gahulat man, kag sanggugman yan nalikupan. Ini ang akon sugilanon, dayawon siya sa tarang tion. Ini ang akon kalantahon, dayawon siya sa tanang tion. Salamat sa Ginoo sang kabuhing matahom. Bisan pa mga butang nga aton gina-enjoy sa palibot naton, mga matahom nga mga butang, inatungod sang gahom sa Ginoo. Gani kan tahon naton sa katahom sang luta. Ang katahom sang latagon, kaangay nga langit non, sanggog mga gintuga, galikop tagsa-tagsa. Kristong Diyos pagdayawon, aton nga ambahanon. Sa kaanyag sang tion, adlaw kag kagabihon, kabukiran kakahuyan, bulan kabitunan. Kristong Diyos pagdayawon, aton nga ambahanon. Sa katamis ang gugma, panimalay masadya, abyan sa duta kag langit, gahatag paghidait. Kristong Diyos pagdayawon, aton nga ambahanon. Ang mga manong simba, gabayaw sa pagamba, nagahatag sila tanan, sanggugmang may pagtugyan. Kristong Diyos pagdayawon, aton nga ambahanon. Salamat sa promesa sang Ginoo nga nangin matuod dalin sang una, nga nagahambal siya nga bisan ano matabo sa aton nga pagkabuhi, siya magaupod sa aton. Kantahon naton pabilin gihapon. May kalinong ako sa tagipusoon, kalinong nga di mation. Bisan kasisitan, maglikop sa akon, kalinong ko nagapadayon. Pabilin ihapon si Jesus ko, pabilin ihapon ang Ginoo sa
tanang kalisod ta pulong ni Jesus, di ta pagbayaan akon siya niyan. Ang tagipusoon kumay pagambahan sang kalinong niya ginpunan. Kag nangin adlawon akon kagabihon, ikaw Jesus mahimayaon. Pabilin gihapon si Jesus ko, pabilin gihapon ang Ginoong sa tanang kalisod tam pulong ni Jesus, di ta pagbayaan akon siya niyan. Ining bahan di ko lunang ang sulodlan, kunyari sa kalibutan. Abang siya makari, ako pagkuhaon, kag sa langit niya ako dalhon. Pabilin gihapon si Jesus ko, pabilin gihapon ang Ginoong sa tanang kalisod tam pulong ni Jesus, di ta pagbayaan akon siya niyan. Good afternoon and welcome to Don Baptist Church prayer service. Today is Wednesday and it is already July 1, the year 2020. So, kasanulang ang ininga 2020 and so many surprising big events, huge and surprises. It locks us down for 2 months and then sa subong naman so many upcoming developments and news nga naga-inabot sa sining ongoing gina-go through naton nga pandemic. Nevertheless, nagyapon kita diriya sa aton online services nagapadayon tungod sa inyong mga pagpangamuyo, tungod sa bugay sang Dios, sa inyong pagpangamuyo, tungod sa inyong kooperasyon, sa pagbulig sa mga kauturan nga naga-facilitate sini. Madamo gid nga salamat. Subong man nagapasalamat kita po sa mga kauturan nga all throughout the months and even years been helping us even sa church nga naka-schedule kita services currently, physical service, in spite sa mga many protocols nga ginahimo naton people, some of our officers are still there, we're there, and thank you gid sa inyo pagbulig, pag-ushers, and then pag-guide sa aton mga kauturan nagasimba. And madamo gid nga salamat sa gihapon sa aton nga nagabulig sa aton nga mga online services, sa aton multimedia team, sa aton mga devotionals karon sa gabi, ang aton nga youth worship follow man ninyo palihog 8 in the evening, and also ang aton junior worship matapos ang aton nga online service every Sunday at 10 in the morning. And salamat gid sa aton mga dear teachers nga nagabulig, facilitate sa aton nga mga young people, again sa aton multimedia team nga sa kundiin nagabulig, enhance pagid ini, naga-facilitate sinitanan. Kabay pa padayon kamo sa pagbulig, sa sakdag sang aton nga mga buluhaton diri sa Don Baptist Church. Sa inyo nga mga kauturan nga nagapadala sa inyo nga bulig para sa amon nga mga workers diri sa Don Baptist Church, madamo gid nga salamat. Ang Ginoo na kay balugid ka nakakilala kag nakakita sa inyo. Ang Ginoo na lang magbalo sa inyo nga mga kaayo kag pagdumdum sa mga alagad niya. And sa gihapon mga utod sa Ginoo, sa diin kita diri man magkadto kamo sa church,
ang aton physical service sa gihapon, please observe our protocols, not only ang pagsulod but also in coming out. Kabay pa hindi kita ginutok gid whenever we go out. Ang observe physical distancing. Sige hapon, let's remember what had happened sa aton neighbor dira sa St. Paul's Hospital. And we are praying for our doctors and health workers and all the people there, even the mga pasyente man, kaga mga ara dira sa St. Paul's, all the workers, maski ng mga janitor, security guards, dumdumon naton sila sa pagpangamuyo. Magpinangamuyo ay kita. Let's continue to pray for one another and observe these health protocols sa diin man kita. Wear our mask and then physical distancing and your hand sanitizer kung sa diin man kamo, and be careful whenever you mingle around with people. People sa gihapon nga wala nato na ibaluan niya. Let's remember kung paano tong mga LSIs, locally stranded individuals, coming back to sa Iloilo, nagamingle with us. So that contaminated the previously prepared naton and preserved naton nga wala lang itani locally transmission diri. Then these things happen. So let us help our city, let us help one another, let us observe these things. Kay hindi ni para sa aton lang gid, para sa kayuan sang tanan. And let's remember to pray for our government and pray for our city mayor Jerry Trenias. And padayon kita sa pangamuyo gid, pagsalig, pagtuo every day, every moment in our lives. God bless you, God bless us all. Support our local products. Let's help for one another. Stay safe and stay healthy. God bless you, God bless us all. I hear the Savior say, thy strength indeed is small. Child of weakness, watch and pray. Find in me thy all in all. Jesus paid it all to him I owe. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. Lord, now indeed I find thy power and thine alone came and changed the leper's spots, and it melt the heart of stone. Jesus paid it all to him I owe. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. For nothing good have I, whereby the grace thy flame, I'll wash my garments white in the blood of Calvary's Lamb. Jesus paid it all to him I owe. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow.
before the throne. I stand in Him complete. Jesus died my soul to save. My lips shall still repeat, Jesus paid it all to Him I owe. Sin had left a crimson stain, He washed it white as snow. Magapangamuyo kita. Ginoo, salamat gid sa kagayunan nga saliwat sa sining nga tion makatuon kami sa imong pulong. Salamat Ginoo nga makapangita kami sang pagpahuway kag kalinong Ginoo dira Ginoo sa imo sa tunga Ginoo sa nagakalatabo subong. Ginoo, nakitaan mo ang amon subong nga sitwasyon. Ginoo, way kami sang dalaganan kun hindi ikaw lang gid. Sa konsabahin ayhan nga grabe Ginoo ang kakulba. Grabe Ginoo ang concern sa amon nga palibot, labi na gid diri sa Iloilo City subong. Ginoo, nagadangop kami sa imo. Ginoo, kabay pa nga ikaw maga-take care sa imo Ginoo nga pamilya sa imong iglesia sa sining nga tion. Kabay pa Ginoo ang imo nga gintudlo sa amon through all these months during sa sining nga quarantine. Nagpreparar Ginoo sa amon subong that ikaw hindi gid magbuhi sa amon. In the same way nga pa-survive mo kami up to this point, Ginoo, pagasaligan gid namon ikaw nga ikaw magihapon Ginoo ang magatatap sa amon, magabantay sa amon. Way na kami Ginoo sa pagkadtuan. Ayan Ginoo, maski ang amon man nga mga medical nga paglantaw, nga maski gani Ginoo ang mga hospital, ang mga doctors o mga nurses, ang mga frontliners, vulnerable man sila Ginoo. So Ginoo, pinapangamuyuan namon sila. Labi na gid ang amon Ginoo nga mga kauturan na kung diin amoy na Ginoo ang ila Ginoo nga trabaho subong na sila ang nagatubang sang sini Ginoo nga masakit. Ikaw Ginoo ang take care sa ila. Ikaw Ginoo ang maga-protect sa ila. Kagabay pa Ginoo na sa amon sa liwat bilang ini nga pamilya na hindi Ginoo madula ang balatsyagon nga magsaligid sa imo. Na kung sa diin nagapaminsar kami nga nagbalik na kami Ginoo sa normal o kung lapit na sa normal. Ang imo gintudlo sa among Ginoo, tudlo sa pagpangamuyo kung may kakulba, tudlo sa pagdangop sa imo kung daw hindi na kami Ginoo kaintsindi kung anong buwas namon. So kabay pa Ginoo nga sa sining nga tion sa liwat. Hatagi Ginoo sang kaisog among tagipusoon. Dugangi Ginoo ang amon Ginoo nga pagtuo. Kagabay pa sa liwat may eksperyensyahan namon na mas Ginoo malawig na ini nga mga tinion na sa liwat Ginoo ikaw ang magagiya sa amon. Ginoo, buligi man ang imong alagad labi na gid sa pagwali sa imong pulong. Kabay pa Ginoo nga ini sa liwat manghangkat sa amon. Salamat Ginoo kay ginpangamuyuan namon ini siya. Kag imo siya Ginoo gin raise up liwat kag magaupod siya Ginoo sa pagwali Ginoo sa imong pulong. Hindi lang diri sa Don Baptist Church kundi man Ginoo sa iyang iglesia. Dira sa First Baptist Church, sa Project 6, kagabay pa nga ang imong pulong sa pagpadayon namon Ginoo sa pagdala sini magalabot ini sa nagakinahanglan sini. Una gid sa tanan sa nagakinahanglan sa kaluwasan, kag sa imo man Ginoo nga mga tinawag sa imo Ginoo nga mga anak na kami magtubo man dira sa imo. Pakamayuha Ginoo imong pulong. Ining amon Ginoo pangamuyo sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga kauturan sa sining nga gabi ang aton nga manughambal amo si Reverend Ebenezer Nasita. Kung ninyo nga madumduman sa mga nagliligad nga mga sinimana ginpangamuyuan naton ini siya. Gidala naton siya tungod kay naglabot ang isa ka tion sa isa ka gabi nga gintulok nila nga may mga symptoms siya ay sang sining nga COVID-19 virus. Nag-come out sang iyayang nga test nga negative siya. He stayed in the hospital for 3 to 4 days. Ginsabat sa Ginoo ang ato niya nga mga pangamuyo. So gin-invite ko siya kag dako gid nga pribilehiyo naton nga aton nga ginpangamuyuan nga gin-raise up liwat sa Ginoo. Mapamatian naton siya
sa pagdala sa pulong sang Dios. Nanging kaupo naton ni siya isa sa mga Sunday services naton sa mga nagliligad, pero sa sini sa pagpangamuyo naton dako ang aton nga kaygayonan nga mangin kaupo naton si Reverend Ebenezer Nasita. Salamat ako na naimbitar naman liwat ako para sa prayer meeting. Update lang kunti sa result ng ating prayers. Thank you for praying for me. Na-quarantine nadala ako sa hospital because of colds at saka fever. So again, recommenda na lang ng doktor na makadto ako doon sa hospital tapos magpa-swab test. So I was there for 4 days kasi 3 days ang result ng swab. So mabuti naman, praise the Lord, ay ang swab negative. So wala ako ng COVID. Ang problema, nang after 4 days doon, nang umuwi ako, nawala naman ako ng sakit, mayroon na lang antibiotic para sa pneumonia, which also 1 week ago ay gumaling na rin. So salamat sa inyong prayers. Kaya lang na-quarantine din ako dito for 2 weeks. Ito yung lugar na akin tinaguan sa akin dito for 2 weeks para na hindi ako magiging career sa mga tao dito sa compound. Okay, salamat na nakabalik ako. Manalangin tayo, mga muyota. Ginoo ko pasalamat kami na karong adlaw ay amon madala ang amon magpasalamat, ang amon ang hinihiling namin sa iyo, lalo na ang spiritual na blessings that will come from our study sa hapon na ito. Thank thee for preserving us and our churches, thy people all over the world, in spite of all this pandemic at iba pang mga sakit. Ay salamat na may maasahan kami na payag at magpigil sa mga bagay na nangyayari para sa mga anak mo. So thank you for this privilege in Jesus' name. Amen. Ang ating tunan garon ay ang COVID at ang mga mananampalataya at ang mga tumuluo karon. So we are going to look at COVID-19 and find out what this is all about in relation to the church today. Ang unang tanong dito ay ito. Is COVID-19 a plague that will end human civilization like the worldwide flood that wiped out 8 billion humans and several 100 billions of plants and animals from the face of the earth, sa Genesis 6 to 10. Except the family of 8 na nakasakay doon na nilagay ng Panginoon at niligtas sa ark, yung family ni Noe. Another question is this COVID-19 a prelude to Armageddon, which according to the Bible will destroy the whole world, or maybe another 8 billion people, by a series of unimaginable natural and supernatural calamities, catastrophes, and divine judgments from at the end of the 7 years tribulation period. Judgments na nanggaling sa Panginoon na ang Diyos nga naglikha, the triune God that created, will also be the one who is going to end human civilization at Armageddon. Ang ating sagot is a definite no. COVID is not a prelude to Armageddon, neither is it part of Armageddon. Between now and that Armageddon are prophetic events that makes COVID-19 insignificant and irrelevant. This pandemic is only another plague added to those that began with Adam and Eve at the Garden of Eden when they sinned. After the rapture and resurrection of the saints of the church age, 2 more dispensations will take place to bring God's redemption program for man to an end.
with a big bang, with a great noise, sabi ng 2 Peter 3, that will melt this universe and every component God had created with it, material component, with fervent heat. Ano yun eh? Matunaw yun. Kaya sabi sa 2 Peter 3:7, but the heavens and the earth which are now by the same word are kept in store. Nahanda ng Panginoon itong lahat ng material universe. Reserved unto the judgment, unto fire against the day of judgment and perdition of ungodly man. But the day of the Lord will come as a thief in the night, in the which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat. The earth also and the works that are therein shall be burned up. So COVID-19, therefore, is just another wake-up call from God, reminding the world that He is still waiting for man to come and heed the message of love, hope, grace, and mercy, salvation by grace through faith in Christ. God is still strictly following His schedule of activities for humanity on this special planet called Earth, the twin creation with heaven. Hindi ako naniniwala na papayag ang Panginoon na istorbuhin yung kanyang schedule. Whatever He wants to happen during this until the rapture is controlled by God. Whatever is going to interrupt that, God is not going to allow that. Sa ngayon, there are maybe several biblical principles at work, maybe 3 or 4. At work in the world that God is aware and is involved in the affairs of man, especially among His children or the family of faith. God has His own way of dealing with the unbelievers. God has been dealing with unbelievers ever since the beginning of from Adam and then from Noah naman up to now. He had been dealing with unbelievers. But ang relationship ng Panginoon sa unbelievers is different from His relationship with the saints. At yun ang ating pag-aralan ngayon. Okay, the first principle, that there is a sovereign being, Triune God, Father, Son, and Holy Spirit, who allows sickness and other unpleasant or even tragic things to happen to His people. Israel as His nation on earth and the church, His children of faith in Christ. At dahil dito, nakikita natin na klaro dito ang kanyang relationship sa kanyang mga anak ay makita natin dito sa Matthew chapter 6. And I would like to read a few verses here. Therefore, I say unto you, ito yung ginagawa ng Panginoon hanggang sa ngayon. Take no thought for your life, or do not be anxious about your life, what ye shall eat or what ye shall drink, nor yet for your body what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment? Behold the fowls of the air, for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they? Which of you by taking thought can add 1 cubit unto his stature, or his height? And why take ye thought for raiment? Consider the lilies of the field, how they grow. They toil not, neither do they spin. And yet I say unto you, that even Solomon, in all his glory, was not arrayed like one of these. Wherefore, if God so clothe the grass of the field, which today is, and tomorrow is cast into the oven, how shall He not much more clothe you, O ye of little faith? Therefore, take no thought, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or wherewithal shall we be clothed? For after all these things, yun ang priority ng mga hindi mananampalataya. For your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. Ang gagawin natin, and this has not changed. Ito pa rin ang gusto ng gawin ng Panginoon. COVID-19 or no COVID.
Ito pa rin ang gusto ng Panginoon. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Okay. Number 2. If there is a God, the triune God, who is involved in the affairs and activities in the world, especially among His people, the opposite is also in existence. There is another spirit being, more powerful than the World Health Organization or the United Nations or any team of medical scientists and experts in the world. Ang kanyang pangalan ay sinasabi at tinuntudo sa atin sa Biblia is Satan, the old serpent, and the devil. He is a supernatural being whose activity since his fall from heaven to earth has always been and will ever be. Yan ang kanyang gawin up to the end of his activity to destroy whatever good God is doing for humanity on earth. Yan ang pangalawang katotohanan na mahirap. Powerful as he is though, he is strictly limited by God on his activity among God's people. Ang illustration dito ay at itong nalaman natin na event dito when there was a dialogue between God, Satan, and between God and Satan. Job was not even involved in the dialogue, but he was the person in between. While God is working with His people for good, the devil, on the other hand, is working against that for evil and for bad. And we are in the fight. We are in the conflict at dyan tayo sa gitna. At itong nangyari sa kay Job, napagitnaan siya ng programa ng Diyos at ng programa ni Satanas. Okay, hindi ba sinabihan niya, nakita mo ba ang aking servant na Job, si Job, how loyal he is and how faithful he is? Ang sagot ni Satan is, paano pinagpala mo eh? Paano? Binakuran mo. I cannot even touch him because you have put a hedge around him. You have blessed the works of his hands. You have prospered him. Ang business niya, pinagpapala mo. Ang kanyang farm, pinagpapala mo. Ang kanyang trade, mga camels niya, pinagpapala mo. Ang kanyang flocks, pinagpapala mo. At saka siya, pinagpapala mo eh. You gave him 7 sons and 2 daughters and a wife. And then you have a family with so many servants. Paano siya hindi magiging loyal? And so God told him, okay, ito yung bantayan natin. Okay, go ahead. Touch everything he has, but not him. O kundi may limit na. So nalaman natin ang istorya doon. Pinatay niyang lahat. Ang natira na lang ay si Job at sa kanyang misis. Okay, nakita naman sila ulit. Another time sa chapter 2. Tapos napansin naman muli ng Panginoon si Satan doon. Sabi niya, anong nangyari? Nakita mo ba si Job? Sabi niya, oo. Kasi ang resulta ng una na trial doon was, Job said, blessed be the name of the Lord. He, the Lord, taketh, and the Lord giveth, and the Lord taketh away. Pero ang sabi naman ni Satanas doon, paano? Hindi mo ako pinayagan na galawin siya. Skin for skin, and he is going to curse you to death. Meaning, hayaan mo ko, nabibigyan ko siya ng COVID, o kaya kung ano man na plague ang ibigay ko sa kanya. Allow me to touch him. Pagkatapos, sabi ng Panginoon, okay, touch him. Siya lang. Hindi ka na sali doon yung Mrs. Job eh. Siya lang. Pagkatapos ang sabi ng Panginoon, okay, touch him but don't kill him. O kita mo, nakita natin dito na sa ganyan na illustration, we should know that anytime there is anything that will happen to the children of God, magkasakit sila, gagaling, magkasakit sila, lalala, pagkatapos mamatay, ito ay nangyayari dahil ang Panginoon ay nagbibigay ng limits. At He is a God who knows the limits, kung ano ang ipapayagan niya sa atin at ano ang hindi. Okay, now, the third principle that is at work today, under this pandemic, with all the other problems you have, with looting and rebellion and
crime, and lahat na loot, rioting in many parts of the world. Sabi dito ay ito lahat ay under the control of God. May limit ang nilalagay dyan. So, God's people are caught between this conflict which started at the Garden of Eden, between the seed of the serpent and the seed of the woman, between the destructive works of Satan, aided or using the wicked world system of sinful unconverted men under his control, kasi kanya yan had been going on against the redeeming work of God in Jesus Christ. Tayo na mga mananampalataya ay sa gitna. With or without COVID-19, humans had been dying in hundreds of thousands every day. Every second, ang sabi ng World Health Organization, every second, 5 babies are born around the world. Every second. That is 10 pala. 10 babies are born. 8 of them die before they reach 1 year. Millions are aborted, killed without mercy and without guilt among those who are involved. Kahit na ito ay heinous crime against these babies, murder. People who are involved are not even feeling guilty about it. And it is sad that this is legalized in the so-called civilized and cultured countries in this world. 250,000 or 250,000 people die every day in the world because of cancer, plagues, road accidents, mishaps in the sea and air, earthquakes, hurricanes, tornadoes, drugs, criminal activities committed by lawless elements. Idagdag pa natin dyan ang mga matatanda na sa kanilang edad ay kailangan na rin na mag-depart to go to eternity. So COVID-19 is just an addition to all other diseases that had been killing people around the world for more than 6,000 years. And yet, the population of the world is still alarmingly increasing and becoming more and more sinful and wicked in the sight of Almighty God. Kung ito talaga ay maka-upset sa programa ng Panginoon, it cannot even reduce the population of the world. Na problema na nga kung paano ma-reduce ang population ng world because of global warming. See, COVID is not Armageddon yet. Armageddon will be at the end of the 7 years tribulation period. 7 years after the rapture of the church. The rapture has no biblical schedule, no special signs anymore. It seems to be indefinite and movable. Ang signs na wala na kailangan ng signs because the signs of the rapture is already ready. Sa first century pa lang, ready na yon. He could have come, but delay. And that is what 2 Peter 3:9 says. The Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. The signs Christ was telling the Jewish disciples in Matthew 24 are events that Israel. Kasi ang kinakausap ng Panginoon doon, yung mga disciples ng mga Israelites. Christ did not include any prophetic saying about the church because ang mangyari sa church ay iniwanan yan sa Holy Spirit. The Holy Spirit at Pentecost was going to give us the 27 books of the rapture of the Bible will put the church age events after Pentecost. So Jesus Christ did not talk about the rapture or the church except that He prophesied that He is going to build it and it took place on the day of Pentecost. Okay, so
Matthew 24 events that is in Israel in particular will go through, and also known as Jacob's trouble. There are still 2 dispensations coming. May tribulation period pa, ending at Armageddon. And then there is the millennium that follows, ending at the great white throne. Kaya sa mga napag-usapan natin na nakita natin dito that God has a plan for the church age, from Pentecost up to the rapture, and all the events that are going to be there are the things that He has mentioned in Scriptures. He will not allow anything to galawin nila ang schedule ng Panginoon. He will not do that or allow to do that. Okay, there are some biblical reasons, however, why these things happen to God's people. Itong mga bagay ito na kahit ikaw anak ng Diyos, ay mangyari ito sa atin. Una, diseases and deaths will happen to God's people. We are not exempt from sicknesses and from deaths. Marami na ang mga anak ng Diyos na nagkasakit at namatay. Ang iba naman ay namatay sa old age. So, we are not exempt. Our Father allows this for our good and for His purposes and glory. Ang maganda lang ay na kung ang anak ng Diyos magkasakit at mamatay o magkasakit magaling, ang maganda lang ay na ang Diyos may magandang programa sa kanila. Yan ang nakalagay sa Romans 8:28. Kaya kung maalaala natin yan, daw katulad kasi niyan, if Psalm 23 is the pillow of God's people in the Old Testament, the pillow where we can sleep, talagang malalim talaga natulog is Romans 8:28. For we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Now let us look at what happened to Israel. May mga namatay ba sa panahon ng Israel? May mga nagkakasakit ba? Sa panahon ng Israel? Of course. Kung ang mga unbeliever nagkakasakit, ganun din. Ang mga saints magkasakit din yan. Kung sila namamatay, ganun din. Mamamatay din tayo. May diferensya lang. At we are going to find that out, especially in this lesson. Okay. Ang gawin natin na mangyari sa Israel, I will just enumerate it because that is not our focus. Listahin ko lang dito dahil itong 5 nga nalagay ko dito nga nangyari sa Israel when it comes to deaths and diseases, ay ganun din ang nangyari sa atin. But we will not anymore talk about kung ano yung mga detalye sa Israel. Now, in Israel, in the Old Testament times, trials and hardships were allowed by God, but they were allowed to strengthen their faith and to develop their character. Sickness also and calamities sa Israel sometimes were disciplinary measures in order to correct, to restore those who are repentant. Ano naman prinsipyo. Some of them got sick because of discipline for correction, and if they repent, they are restored. Third, namamatay din ang mga anak ng Diyos. Death among children, youth, and young adults as judgments sa Israel na nag-iksi ang kanilang buhay, especially those who are rebellious and stubborn. So there is also such a thing as death because of rebellion and because of stubbornness. Mayroon din death at old age that ended their ministries, whatever they were doing. Sa kanilang pagtanda, natapos na rin nila ang gawain ng Panginoon para sa kanila, and that may not be bad because tama naman talaga na yun lang ang mangyari. And then the fifth is, there are diseases in Israel that were miraculously healed. Ang resulta nito, because those diseases that could have killed them and ended their life were healed, and ang kanilang buhay ay dinagdagan. Extended lives and ministries according to the purpose of God in redemption. Nakita natin ito
just briefly, no? We see that in the events in their life in Egypt, Exodus, in the wilderness, entrance to Canaan, establishment of the monarchy and the division of the kingdom, then the exile to Assyria, to Babylon, and then pagbalik nila sa Persia, from Persia, and then their dispersion in 70 AD, nang pinaalis na sila sa Israel talaga and dispersed around the world. Ito ay pinayagan ng Panginoon, and COVID cannot affect God's program for Israel. Sa ngayon, they are set aside. But COVID cannot destroy God's plan for Israel dahil babalik yan sila for the tribulation period. Sa New Testament Church, God's spiritual nation. Bakit? May namamatay din at may mga trials din. Bakit may mga sakit din? So the family of faith in the Lord Jesus Christ, all items listed above for Israel are also for the church today. The primary difference is Christ as mediator of the New Testament believers. Tayo, kahit nagkakasakit at may kamatayan, mayroon tayong mediator between God and us, and that is the Lord Jesus Christ. In the Old Testament, they had no mediator. Unbelievers have no mediator. Tayo lang ang may special na mediator. So that already should give us encouragement that we are really much better off than those who are not believers during this church age. Even though we may not be as popular and significant, we may not be as rich as they are materially, we have a mediator. And then also, the next great difference is the indwelling of the Holy Spirit, which secures God's providence for us, for our protection while we are still mortal on earth. Ang Holy Spirit hindi nag-indwell outside of the church or outside of the believers in the Lord Jesus Christ. So, ang Panginoon ay nalaman natin na may special treatment talaga siya para dito. And some of these purposes we are going to mention. Pasalamat tayo, Pasalamat tayo. Pasalamat ang Ginoong kung kaisa, masakit kita. Kung kaisa, nadiridiretso yung sakit na mamatay. Pero ang atin muna ngayon ay yung sakit lang. Mga trials lang. Ang purpose ng Diyos for this is para na mag-mature tayo. Para na magiging fruitful tayo. Para na magiging matatag tayo. Magtubo kita kag magbakod ang aton pagsalig sa Ginoo. Yan ang sabi ni James Ito kapatid ito ni Jesus Christ. But he said, the servant of Jesus Christ. James 1:2, sabi niya, my brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations. Count it all joy. James 1:3, knowing this, that the trying of your faith, and temptations dito ay trials ito, hindi yan temptation to sin. Iba yung temptation to sin. Ito trial for growth. Your faith worketh patience. Let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing. Okay, ang sabi naman ng Panginoon dito rin ganun din. I am the vine, ye are the true, I am the true vine, ye are the branches. Nakadikit kayo sa akin, while you abide in me, I will take care of you. You are going to bear much fruit also. And then another reason why God allows sickness and sometimes the threat of dying early. Kasi kahit tayo mga nanampalataya, ano man ang hirap natin sa mundo, tanungin tayo kung sigurado na tayo ang langit, pero tanungin tayo kung gusto ko na pupunta doon. Wala naman ang gusto pupunta doon ngayon. Total, andyan man lang yan, sabi ng iba. But there is a principle that is seen in scriptures. At dito sa Hebrews chapter 12, makita natin yan. Ang mga sakit na ito kung minsan, there are some special illnesses that are God's discipline in order to correct and to restore the repentant children, His children. At when they are restored, healed, their life is extended for the service of God.
for His glory. So, hindi natuloy ang kamatayan kasi ang sakit na disiplina ay nagiging gumaling miraculously, sometimes naturally, and sometimes natulungan ng medical technology. For consider him that endureth such contradiction of sinners against himself. Ito talking about Jesus Christ. Lest ye be wearied and faint in your mind. Ye have forgotten, maybe you have forgotten the exhortation which speaketh unto you as children. My son, despise thou not the chastening of the Lord, nor faint when thou art rebuked of Him. Kaya, mga anak tayo ng Diyos, kung paluin tayo at ang palo ay sakit, whatever it is, unpleasant events that take place to us because God is chastening us. Then, ang sabi dito, do not despise it when you are rebuked. For whom the Lord loveth, He chasteneth. And scourge it. Pinapalo niya, every son no may receive it. Now, if ye endure chastening, discipline, God dealeth with you as with sons. For what son is he, whom the Father chasteneth not? But if ye are without chastisement, whereof all are partakers, then ye are bastards and not sons. Kaya ito yung purpose na kuminsan ang mga anak ng Diyos na namumuhay na hindi ayon sa kanyang kalooban and stay in it, sila nagkakasakit ng malubhang sakit. And we can even probably call this as a providential illness. Sakit ng galing sa Diyos para na tayo ay matuwid. Okay, yan ang pangalawa na blessing ng sakit. Even to the point of almost dying. Pangatlo, papayagan kuminsan ng Panginoon na ang kanyang anak na mabungahin. Kanyang anak, mga pastors, mga missionaries, mga members ng simbahan, mga friends, payagan niya kuminsan na kahit sila ay productively used by the Lord. Active sila sa lahat na gawain. Kuminsan pinapayagan niya na magkasakit at matuluyan na mamatay. Kaya ang tawag niya para sa mga mananampalataya, sleeping in Christ. Sleep, tulog lang. Kasi hindi naman sila mahiwalay sa Panginoon at tutulog lang. They are going to wake up at the resurrection and then continue living the in glory with God in eternity. So sa mga panahon na ito, may mga kapatiran tayo na kinuha na ng Panginoon. In fact, we know of some missionaries and pastors around the world na because of COVID, ay pinayagan na ng Panginoon na sila ay mapunta sa langit. And ito ay nothing wrong with it. That is God's plan and this is God's way of honoring their labors in the ministry here on earth. Let's not go around telling people na yun, namatay sa COVID kasi hindi sa gawain ng Panginoon. Hindi naman. Marami diyang wala sa gawain ng Panginoon. Hindi naman namamatay. Kasi binibigyan pa pagkakataon na matuwid ang mga buhay. And so, we have to be careful with that. There are some already that have been taken in this last 3 months na ito. May mga kinuha na at pinayagan ng Panginoon. That may be God's way of honoring their labors. Kaya, their work is finished. Katulad yan sa kanila ni Moses, dumating ang time na tapos na. So they were allowed to go. Their work has reached its fruition. God sees fit to give them rest after faithful service on the earth. Missionaries have been martyred. Christians have been martyred around the world. And this has been happening for already almost 2,000 years, including old age. May examples tayo dito. Nothing wrong with Moses dying, Joshua, prophets, Stephen, Paul, and others. They had finished their course, their ministry. Millions of believers, missionaries, and pastors around the world have offered their lives for the cause of Christ, of the gospel. Kaya sa Revelation 14:13 ay ito yung sabi dito. And I heard a voice from heaven saying unto me, si John ito, write,
Blessed are the dead which die in the Lord from henceforth. Or, blessed are the dead that sleep. Because, dahil sila anak ng Diyos, they died in the Lord. Yea, said the Spirit, that they may rest from their labors, and their works do follow them. Okay, so salamat tayo na sa mga pagkataon na katulad nito, may mga nakagraduate sa mga manggagawa ng Panginoon, and let's rejoice because the Lord has taken them to have rest. Blessed naman ang kanilang kamatayan. But there is a sad portion of this, and that is sin unto death. Ito naman yung you are allowed to sleep prematurely. So, pwede natin tawagin yan Kung believers ito, premature sleeping or premature death dahil pinaiksi ang buhay, dahil ayaw mag-align ng kanyang buhay sa kalooban ng Panginoon. Hindi naman ito palagi nangyayari, but there are occasions when God allows this. That because His children do not want to obey Him, they become stumbling blocks in His work, at they become a problem in the ministry, especially sa evangelism at sa Christian growth. Kaya kung minsan, sila nagkakasakit at pinapayagan na lang ng Panginoon na mag-iksi ang buhay nila so that they cannot be used anymore by the enemy to keep on doing wicked things na identified sila sa mga anak ng Diyos. And therefore, nakita natin yan dito sa 1 Corinthians 5. We will not go to that, but there is a Christian there nga pinanalangin na lang na mamatay. Kaya sabi doon sa 1 Corinthians 5:5, when you come together for prayer meeting, kahit absent ako dyan sa inyo sa Corinth, you pray for the death of this person who is living in sin, who will not repent, to deliver such an one unto Satan, for the destruction of the flesh. Mabuti naman dahil may nadagdag dito, kahit na i-deliver siya sa kay Satan, and Satan will be allowed to kill him, that the spirit may be saved in the day of the Lord. Dahil siya ay talagang nanampalataya naman, validated, he got saved in Christ. It's not because of his good works. He is still saved, but God does not want him to live longer anymore because He does not want the devil to use him against the work of the Lord. But nalaman natin na ito pala yung pinanalangin nila, hindi naman natuloy na matay. In fact, he stopped sinning and he got reconciled. Kaya 2 Corinthians 2, chapter 2 ay nalagay doon na yung kanilang dinidiscipline, you take him back again because he has already been forgiven. Okay. And so, there are believers who persist in continuing in their carnal living. God may shorten their lives. Okay, yan ang nangyari sa kanila. Ganun din ang sa John 15:6. The same writer of this sin unto death, na nalagay doon, if any man sees his brother sin unto death, manalangin lang kayo, pagalingin niya ng Panginoon. But if you see a brother na you have done everything already, lahat na resources na gamit na lang para na magtuwid sa kanyang buhay, and yet he is so hard, stubborn, then he maybe has committed the sin unto death. And sabi dito ni John, do not pray anymore for his healing if he gets sick. Mabuti ito kasi apostolic period ito I do not recommend that we do that today because hindi naman tayo panahon ng apostles, we do not have that authority. But John, and I think this is a good time that we will look at John 15:6. Dahil ang sabi doon sa John 15:6, believers can be cut off as a branch. Kaya ginagamit ito ng mga tao na hindi sila naniwala ng eternal security, na kung ikaw pala sanga, you are a branch in the vine, that is the Lord Jesus Christ. Pwede ka pala putulin kag sunugin. In other words, you can lose your salvation. Now let's look at this. Madali lang. If a man abide not in me,
Ha? He is cast forth as a branch. Wala naman ng fake nga branch nga nakapunta sa katawan ni Kristo. Every person who is baptized into the body of Christ, ang kanyang pananampalataya niyan is validated by the Holy Spirit. So you do not become a part of the body of Christ or the branch in the vine if you are not a true believer. Ang problema lang ay you may be a true believer but you do not bear fruit. Kaya, ang sabi dito, kung hindi nag-bear fruit, then he is cast off as a branch and is withered. And men gathered them and cast them into the fire and they are burned. O, kita mo? Pag hindi ka mag-abide, putulin ka, tapos sunugin ka. O, hindi ka naligtas. Okay. Burning. For physical life is shortened. But tingnan natin ang sinasabi dito. Okay. If a man abide not in me, he. Ano yon? Singular yan, ha? Singular yan, he. Kung babae yan, she. Personal pronoun, he, singular. Is cast as a branch. Putulin siya as a branch. Meaning, he dies. Physically. Pagkatapos, and is withered. Ganun naman talaga physically. And men gathered them. O bakit nag-them na yon? Isa lang siyang pinutol. Bakit ginather them dito? And cast into the fire. Ang them dito ay ang kanyang works. 1 Corinthians 3. Doon sa judgment seat of Christ, tingnan ng Panginoon ang gawain ng lahat ng mga mananampalataya. Some of them will be gold, silver, and precious stones. Those are good works. Hindi yan masunog. But wood, hay, stubble, ay masunog yon. Kaya itong gather them, ang kanyang nagawa dito, lalo na nang nahiwalay siya sa Panginoon dahil living in sin, he does not abide, then all the works that he has done is not going to count for eternity. They are going to be burned. Yet, he will be saved, yet so as by fire. So, ang fire doon ay magsunog ng kanyang mga gawa, and he will not be receiving rewards for that. But he himself shall be saved, yet so as by fire. Katulad lang na naligtas na tao, na madali lang, sandali lang, kailangan lang magdali ang maglabas, wala siyang nadala. Okay. Now, God has promised to care for His children. Ang nasyon ng Israel ay kanyang iniingatan yan. Let's look at these two institutions. Ang Israel, sa dedication ng temple, sa 2 Chronicles 7:14, ito yung pangako ng Panginoon sa kanila. COVID or no COVID, if my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Yan para sa Israel yon. But it is also for us. Ang sa atin niya ito. For the church, it is Matthew 28. Ang magic natin dito. Ang special care ng Panginoon sa atin na mga mananampalataya sa church is connected with what we do for the salvation of the souls of men and what we do with the souls that are saved. Kaya ang sabi dito sa atin, sa commission dito sa atin, and this is what we should do, COVID or no COVID, ito ang gagawin natin. Lalo na sa ngayon na naapektahan na yung ating corporate worship service. We may not be able to go back for a long time because at the rate the world is now suffering. We may not be able to get again to fill our churches with God's people who like to worship. We may have to do it maybe for a long time. At least, siguro may 1 year pa, hindi tayo makabalik dito. So, Maynila, ginbalik nila. Tapos, ilan naman ulit, withhold ulit. Kasi marami ang nagkasakit muli. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Okay. Ang evangelistic program ng church from the day of Pentecost, your Jerusalem, your Judea, your Samaria, your uttermost parts of the world,
should continue until the rapture. We should not allow anything to disrupt this. Ang hindi lang makaparticipate dito ay yung kinuha na ng Panginoon. But those of us who are still alive, kailangan patuloy pa rin tayo yan. We should not mind this. Do not turn to the left or to the right. Just continue your way. Follow the narrow road. Follow the Great Commission. Do evangelistic work. And then those who are saved, teach them to observe all things whatsoever I have commanded you. At ang sabi ng Panginoon dito, I will be with you under all plagues, under all situations in life. He that spared not his own son, but delivered him up for us all, how shall he not also with him freely give us all things? Who shall separate us while we are still alive? Who can separate us from Christ, from the love of Christ? After we die, who can separate us from the love of Christ? Kaya kasama dito ang who shall separate us while we are alive? Who shall separate us while we are dead? Wala. When we are dead. Shall tribulation, distress, persecution, famine, nakedness, peril, or sword? Sabi dito, nay. In all these things we are more than conquerors through Him that love us. Conquerors while we are still alive. Conquerors after we die. For I am persuaded that neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature. Ang COVID-19 ba is creature? Yes. Shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Salamat na yan ang ating assurance. Our response, obey the guidelines and policies of the government, our Department of Health, our barangay, our city mayors, our cities, our towns, obey the guidelines of the government. Disobedience will expose us unnecessarily to sickness. Kaya kahit ang Panginoon at tayo mag-disobey sa government, we too are going to suffer the consequence of our disobedience. Kaya kailangan personal sanitation, good stewardship of our physical body as the temple of the Holy Spirit. Kailangan lalong magmaingat ngayon because of COVID. Ang ating pag-ingat na ito ay dapat, ganun pa rin yan, mula pa dapat noon na iniingatan na natin yan. Also, our obedience will enhance our usefulness in God's ministry during this pandemic. Let us therefore pray, pray, and pray. And let us study, study, and study. And let us serve, and serve, and serve. And trust God for His grace, His mercy, for protection, for His compassion. At ito na ngayon ang closing natin. COVID-19 may be a catalyst politically. A vaccine for COVID-19 will be welcomed by all forms of government. Whether it is democracy or socialism or federalism or communism will accept a vaccine for COVID-19 if that is discovered. Ecclesiastically, all religions will also welcome the cure that for COVID-19. Economically, capitalism or socialism or communism sa economy will also welcome the remedy for COVID. But as long as the presence of the Holy Spirit, the restrainer, is in the Church of Jesus Christ, indwelling the believers, God's program for the church cannot be altered. It cannot be altered. Ma-alter lang ang programa ng Panginoon sa church once the rapture will take place. So let no man deceive you, sabi ng 2 Thessalonians 2:3. For that day, the rapture shall not come except there be a departure
Hindi ito departure from the faith, ha? Itong falling away dito. Pinag-aralan ito sa translation. This is, except there come away a departure. Sino nga departure? The departure of the church from earth. Then the man of sin will be revealed. Kasi kung apostasy ito, apostasy na tayo. Bakit hindi pa rin pinahayag dito ang man of sin na son of perdition, the Antichrist? Meaning that if the Antichrist is going to be revealed, kailangan may departure muna ng rapture dito. May rapture muna. Who opposeth and exalted himself above all that is God. Kaya itong 2 Thessalonians 2, ito na yung tribulation period na nakalagay dito. And this will take place only when the church is raptured. Kaya yan ang ating assurance. The Great Commission and the program of God for His church will be the same. Kaya redeem the time, live conspicuously. And then of course, pakinggan natin ang sabi ng 2 Timothy ni San Pablo sa kay Timothy, I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead that is appearing, and His kingdom. This is quick. Ito yung Great White Throne dito. So sa ngayon, hanggang sa Great White Throne, ang mga anak ng Diyos ay dapat mag-continue to preach. Those who will be in the tribulation period will preach the everlasting gospel. And those who will be in the millennium will preach the gospel of the kingdom. For there shall come a time when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers having itching ears. Ang itching ears ngayon ay yung gusto lang, prosperity, 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 healing, 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 no sickness, no problem in life. But that is not Christian life. Christian life is full of difficulties and trials so that we will grow and we will become strong to resist the temptations of the devil. Kaya sabi dito, but watch thou in all things, endure affliction, do the work of an evangelist. Alam nyo, ang mas maganda, I believe, that the better indicators of God's program for the end times, better than COVID-19, better than anything that the present prophets in the internet are saying, ito yung better na bantayan natin because itong tatlo na ito ay ang programa ng Diyos nakalagay sa Bible. Israel is a nation we should watch because they are the timepiece of God. Riluyan sila ng Panginoon. God's timepiece in the program of redemption. Ang kanilang political, religious, Judaism pa rin under Jehovah, and their economic preparations for their future is laid out in scriptures. From the Old Testament, sa ngayon, set aside sila, and then to the tribulation period, all the way up to the millennium. And then another, we should watch Ismael and the Arabs. Kasi ito sila, galing din yan kay Abraham. They are the only other country that God has nation that has said, I will also bless him mightily and greatly because he is the son of Abraham. It's political and religious. Ang religious niya, si Muhammad, Islam, under Allah. And economic preparations for their future under the dragon or the Antichrist and the false prophet are also revealed in scriptures. And dyan sa Revelation 6 and 13. And then lastly, the church, bantayan natin this Laodicea, kasi yan ang pangpito na period. Ito yung ecumenical Christian movement that embraces all other remaining movements of the world. Pag hindi ka na-align sa Israel, pag hindi ka na-align kay Ismael, then you will align with the apostate Christianity that will be left behind. Ito yung lukewarm na Christianity. Nasabi ng Panginoon, I will vomit you. This Laodicean church ay sasama ito sa tribulation period. Inadequate knowledge of the doctrine of biblical prophecy can cause anxiety among believers, so study, believe, and live it. Every night, we are going to be on the air, streaming, 7 o'clock from Monday to Friday. On my prophetic studies tayo in the book of Revelation. So, we are inviting you to get involved with that. We will be teaching prophecy and we will be learning more about the end times. So, mga
ano na, mga kaibigan, astang kaibigan, nakalimutan ko na sa sa Ilonggo. Amigo! Mga mix yan sa Iloilo. Thank you for asking me to speak. I hope that this will be the beginning of our desire to know biblical prophecy, because puno-puno ng prophecy ngayon ang internet. Many of those are not guided by the Holy Spirit. Pakinig tayo sa mga indwelt by the Holy Spirit. At alam naman natin kung sino yung indwelt ng Holy Spirit sa mga panahon na ito. The last lap. We are running the race. And we may be the anchor runners up to the rapture. So thank you. God bless you. Let us pray. Father, thank you for this time that you have allowed us to enjoy studying your word. In Jesus' name, Amen. Salamat kita sa Ginoo sa iyang pulong nga aton nabatian kabay pa nga sa gihapon ang Dios amuya ang magatipig sa aton. Ang Dios among magapabakod sa aton sa paghimo sang iya nga kabubuton maski sa amon ani nga tion nga gina-experience naton. May espesyal lang ako nga announcement before kita magkanta sa aton nga katapusan nga ambahanon sa sini nga gabi tungod sang mga nagakahitabo subong sa aton nga syudad diri sa Iloilo. Ang leadership sang Dawn Baptist Church nag-decide kami nga aton anay nga magabalik kita sa aton nga mga online services, especially sa aton nga Domingo nga panimbahon. So sa sini nga Domingo ay kita sa physical service diri sa Dawn Baptist Church. Ginahiwat nato nina every 7 o'clock, pero sa sini nga Sunday at 8 o'clock magakita na kita sa aton nga online service. Kag magapangmuyo ay gid kita sa isa kag isa. Keep safe. Kagabay pa nga as the Lord is also keeping us safe. Na indeed mangin healthy gid ang tagsa-tagsa. Tub-tub nga makaraos kita sang sini nga ginaagyan naton. Kag sa liwat magakita na kita sa pag-alagad naton kapag sunod sa Ginoo. Ang Diyos wala gid nagakapalta sang iya nga bugay sa aton tanan. Gani kantahon naton pag-isipa ang mga bugay. Kun ginasalakay ka sang mamadlos, nga uno sa kabuhi nagabot, dili ka malisang isip-isipa, ang imo na agong nga bugay sang Diyos. Pag-isipa ang mga bugay, nga naagom mo sa kay Jesus. Pag-isipa tag-isa-isa, pag-isipang kabalaslan mo sa Diyos. Kung ginalapyo sang lulan nga dala, kung mabugat ang ginapasan nga krus, dula ang mga pangduha-duha, kag imo isipon ang bugay sang Diyos. Pag-isipa ang mga bugay, nga nagumo sa kay Jesus. Pag-isipa, tag-isa-isa, pag-isipang kabalaslan mo sa Diyos. Kung nawadan ka sang kabuganan, dumduma nga si Jesus ang nagtugan, sang manggad nga dito sa kalangitan, hindi mabayaran sang kalibutan. Pag-isipa ang mga bugay, nga nagumo sa kay Jesus. Pag-isipa, tag-isa-isa, pag-isipang kabalaslan mo sa Diyos. Busa sa tanan nga mga pagtilaw, dili ka mahadlok ang Diyos gamhanan. Ang mga manugtunda sa ibabaw, magabulig tubtub sa katapusan. Pag-isipa ang mga bugay, nga nagumo sa kay Jesus. Pag-isipa, tag-isa
isa-isa, pag-isipang kabalaslan mo sa Dios. Salamat gid sa Ginoo sang pulong nga ato nabatian subong kag sa mensahero man nga ginpadala niya nga gingamit niya sa hatag sa aton kag tuy-tuy sa aton kag pahibalo sa aton sang iyang kabubuton sa aton tanan. Mga muyo kita. Ginoo, salamat gid kay wala ka gid nagapabaya sa amon. Padayon ka nagahimuno sa amon mga pisikal nga panginahanglanon. Kag bisan pa sang paghimuno man sa pagpakaon sa amon mga kalag. Salamat gid kaya wala ka gid nagakalipat sa amon. Kag salamat man kay ikaw man nagahatag sa amon paglaom kag kalipay bisan pa sa mga unos na amon gintubang kag sa mga unos pa nga amon atubangon. Ikaw gyapon maging matutom sa amon kag maggamit sa imong pulong para kami Ginoo kabuhi nga maging matarong hindi lang sa imong tubangan kundi sa tubangan man sang tanan nga taho sa palibot namon kag hindi lang namon may ihambal ang imong pulong sa amon baba kundi may apply ginamon sa amon pangabuhi nga makilala sang kalibutan kung sino ikaw kag kung ano ikaw. Uli kami Ginoo kag saliwat salamat sa imo katutom. May the grace of the Lord Jesus Christ and the love of the Father and the communion of the Holy Spirit be with us all now and forever. Amen. Take the name of Jesus with you. May you walk in peace each day. Let His arms of love surround you. Let Him lead in all you say. Precious name of Jesus, name above all names we know. Precious name of Jesus, take it everywhere you go. Take the name of Jesus with you everywhere you go. Pag-isipang mga bugay nga nagumusa kay Jesus. Pag-isipa, tag-isa-isa, pag-isipang kabalaslan mo sa Diyos.